Good morning po mga taga Muson, Taytay, Rizal. Nagpapasalamat po kami sa aming Panginoong Diyos o sa ating Panginoong Diyos na buhay na si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, sapagkat binuhay pa rin niya po tayo ngayon. Hindi po ba kayo magpapasalamat sa Kanya na binigyan ka pa rin po ng lakas upang makapagtrabaho, makapaggalagala, makapag-business? Di po ba kayo magpapasalamat sa Kanya? Mga kapatid, ako po pala yung isa sa mga youth sa church namin, sa Church Maranatha. Matatagpuan siya malapit po siya sa Kapahingahan. Kung nais nyo pong magbisita, pwede naman po makipag-chat lang po kayo sa Facebook na Church Ruwak. Mga kapatid, hindi po kami nandito upang manghingi sa inyo ng barya o ng pera na nagmumula sa inyo. Nandito lang po kami upang mag-share ng salita ng Diyos ng libre sapagkat libre lamang po na binahagi sa atin ng Panginoong Diyos ang kaligtasan. Kaya libre lang din po namin i-share sa inyo ang salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nandito din po kami upang hindi po kayo hatulan or husgahan. Nandito po kami upang i-share sa inyo kung gaano ba kabuti ang ating Panginoong Diyos. Ang tema po natin ngayon mga kapatid, tayo ang templo ng Diyos. Paano mo nasabi na tayo ang templo ng Diyos? Mga kapatid, tayo po ang templo ng Diyos dahil ang Diyos po ay nananahan sa ating mga puso. Kaya kung nais po natin na tayo ay pagharian ng ating Panginoong Diyos, iwasan na po natin ang paggawa ng kasalanan. Dahil nais ng Diyos na manahan sa ating mga puso. Ngunit, paano siya mananahan sa ating puso kung patuloy tayong gumawa ng kasalanan? Sabi po sa unang Korinto, chapter 6, verse 19, 18 to 20. Iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao hindi nagkakasira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Mga kabataan, iwasan po natin ang panonood ng mga kalaswaan sa Facebook o saan-saan man dahil hindi ito nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan. Mga kapatid, hindi po natin pag-aari ang ating mga katawan. Kaya wag po natin lapastanganin sapagkat ito ay hiram lamang natin sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Mga kapatid, hindi po natutuwa ang ating Panginoong Diyos na ang kanyang templo ay pinaghaharian ng kasalanan. Minsan napapatanong po tayo na tayo pa talaga ang templo ng Diyos. Mga kapatid, basahin po natin sa unang Pedro chapter 2 verse 11. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan dito sa Muson at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang inyong pagnanasa ng laman na pakikidigma sa inyong mga sarili. Paano ba natin nasasabi na nasisira natin ang templo ng Diyos? Tayo po ay nagkakaroon tayo ng bisyo. Mga kapatid, hindi po ito nais ng Diyos sa atin sapagkat kung ano po ang nasa puso natin ay iyon po ang ating kayamanan. Kaya kung nais natin payamanin ang ating mga puso, si Lord Jesus Christ, kailangan po natin magbalik loob sa Kanya at iwasan ang mga kasalanan na ginagawa natin. Nais ng Diyos na maghari siya sa ating mga puso. Pero paano siya maghari sa ating puso kung patuloy tayong gumawa ng kasalanan? Mga kapatid, magbago na po tayo at magsisi sa ating mga kasalanan sapagkat hindi ito nais ng Diyos sa atin. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 12 to 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinbang bahagi ng inyong katawan
bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Gamitin po natin ang ating kawan upang maparangalan ng ating Panginoong Diyos. Huwag po natin sayangin na ibinigay niya na buhay sa atin upang gumawa ng kasalanan, mga kasuklam-suklam, panonood ng kung ano-ano dyan sa Facebook. Pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling ibinuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa sanlibutan. Sapagkat hindi dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid, wag na po natin paghariin ang ating laman sa ating mga buhay. Tanggapin natin si Lord Jesus Christ. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi po namin kayo inuusgan sapagkat kami din po noon, mga kapatid, by God's grace, makasalanan ngunit sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. God niya po tayong binago. Mga kapatid, hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili kung hindi po tayo hihingi ng tulong sa Diyos. Sabi po sa unang 1, chapter 1, verse 9, subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang kanyang salita. Mga kapatid, kapag po ba, for example po, ang isang bahay ay Kapag po ba ang isang bahay ay mabaho at amoy patay na daga, tayo po ba ay papasok? Siyempre po hindi, dahil ito po ay mabaho. Ganon din po ang Diyos. Once po na tayo ay makasalanan, gumagawa ng mga kasuklam-suklam, nagbibisyo, mga kasalanan na hindi nais ng Diyos sa atin, mga pagsisinungaling, pagchichismis, o ano pa man ginagawa natin sa panonood ng porn, o ano pa man mga kapatid, hindi po ito nais ng Diyos sa atin sapagkat tayo po ay binili na ng ating Panginoong Diyos sa isang halaga. Kahit gamitin po natin ang ating mga buhay upang paglingkuran at parangalan ng ating Panginoong Diyos. Sabi naman po sa mga Gawa chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid, hindi naman po kami nandito upang husgahan kayo. Nandito po kami upang hikayatin kayo na magbago na at magsisi at tumalikod na sa ating mga kasalanan dahil hindi po ito nais ng Diyos sa atin sapagkat ito ay nagiging marumi sa ating puso at hindi nananahan ng ating Panginoong Diyos kung tayo po ay madumi. Mga kapatid, nais ng Diyos na pagdating niya, tayo ay masumpungan na nagsisisi, tumatalikod sa ating mga kasalanan dahil hindi ito nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, sa oras na to, kung ikaw ay nakikinig at nais mong magsisi at magbago na sa iyong mga ginagawang kasalanan, tanggapin mo si Lord at maghingi ka sa Kanya ng sorry. Pumasok ka sa iyong sa iyong kwarto at humingi ka ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. Sabihin mo sa Kanya ang lahat at magtapat ka sa Kanya sa iyong mga nagawang kasalanan. Mga kapatid, nagpapasalamat po kami dahil kahit kayo po ay busy, meron pa rin kayong time upang makinig. Naway, may sa puso at may sa buhay natin na tayo po ang templo ng Diyos. Nananahan siya sa ating mga buhay. Kaya't nais ng Diyos na ang templo niya ay maging malinis at tayo po ay maging banal sa harapan niya. Maraming salamat po mga kapatid sa iyong pakikinig. Naway pagpalain po tayong lahat. Glory to God.